Hello po, good evening or magandang araw. Ang topic po natin ngayon is how to compute the making charts. Siyempre sa alahas pa rin. By the way nga pala, nagpapasalamat ako doon sa mga nag-subscribe sa unang video ko na nilabas noong May 20. At least doon pa lang, nakita na rin ninyo kung kanino ba itong channel na to. So, ito na guys yung pangalawang video ko about sa alahas. So, thank you so much doon sa mga nag-subscribe. Sure na sure po ako kung talagang desidido po kayo makinig about sa alahas, kung paano mag-business nito. Napakaganda po itong business. Mababago po ang buhay ninyo dito kahit saan man kayo. Kahit umuwi na kayo sa Pilipinas, kung nasa ibang bansa man kayo, nako, marami kong mga friend doon, bumibili sila ng subasta, tapos binibenta nila. At saka itong alahas na to, yung mga dating kumuha sa akin, nako, sobrang blessed nila mula nang nag-ipon sila ng alahas. Actually, mga hulugan lang yon yung mga kinuha nila sa akin. Ngayon, COVID-19, sabi nga nila, wala daw silang ibang napakinabangan kundi yung mga alahas na kinuha nila sa akin. Pawn shop lang daw ang bukas. Lahat daw is closed. Kaya yun, nasa pawn shop lahat. Kaya sobrang nagpapasalamat sila sa mga alahas na naipon nila, na na-invest nila. Kasi ngayong COVID-19, yun lang yung nakatulong sa kanila. Ang tumulong sa kanila, yung mga alahas na yun. So, ngayon guys, ang ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-compute ng making charts. Siya nga pala guys, ito nga pala yung website namin. Kung gusto niyo makita yung mga iba naming design, nandito sa website na to. So after outbreak, saka na kami makapag-upload ng mga maraming design, yung actual mismo na design. I-upload namin dito din sa YouTube or dito sa page namin. Yung una kong video nga pala, may title na ano bang title no? Nakalimutan ko na. Noong May 20 lang yun eh. Kung paano ba mag-invest or magnegosyo sa alahas ng alahas. So, pwede po ninyo yun panoorin. Mag-subscribe na lang po kayo sa akin. So, makikita niyo yung unang video na nilabas ko. So, ito ngayon, ito yung sa website namin. Yan po, pwede niyo makita doon yung mga iba naming mga design. So, paano ba mag-compute ng making charts? Kasi yung iba kong friend kasi hindi nila alam kung paano mag-compute ng making charts. So, ito po, papakita ko sa inyo. Ayan. Siya nga pala, paano ba mag-compute? Ngayon, May 21, itong sample natin. Okay? Nakabase tayo sa UAE Gold Market. Kasi nandito po ako ngayon sa UAE, sa Abu Dhabi. So, dito po ako kukuha ng base kung magkano yung gold. So, itong May 21, 2020, ang gold price dito ng 18K is 162 per gram. 44 US dollar or 2,247 Philippine peso. Yan po. So, paano computein ang making charts? Actually po, ang making charts is nasa 15 to 20% po yan ng per gram or total value. There's a two ways how to compute the making charts. Oo. Yung first way na pag-compute ng making charts is ganito po. Ito yung sample ko sa inyo. Ayan, papakita ko sa inyo. Ginawa ko to, at least meron kayong idea. Okay? So, actually guys, sa making charts kasi, pwede kayong, di ba, minsan humihingi kayo ng discount pag bumibili kayo sa Gold Center. So, nagbibigayan sila ng discount, doon nila yan binabawas sa making charts. Kasi ang making charts kasi, hindi standard yan. Any shop ng gold is hindi sila pari-parehas magbigay ng making charts. Hindi.
Kasi depende kasi yan kung saan gawa yung alahas So doon nila yan ibibase kung doon gawa yun, so mas mahal yung labor doon, di ba? Ganun lang yun. So doon nila yun babawasan. Yung gold market is hindi na babago yun, standard yun. Parang ganito, kung 162 lahat yun 162. Pero doon sa making charge na yun hindi pare-parehas yun. Kaya nagbibigay sila ng discount based doon sa making charge. So, ngayon, ang compute natin is ito. For example, pakita ko dito is, for example, is 18K chain. Okay? Yung 18K chain, gusto ko ng 18K chain, tapos ang gramo niya is 3 grams. So, times 162. Diba yung per grams natin, yung per gram ngayong May 21 is 162. So, 3 grams, yung nagustuhan mo na kwintas, i-times mo lang siya sa 162. So, ito na yung price ng gold. 486. 486, yan, dirhams yan. So, compute na lang niyo sa dollar. Sa dollar, 486 times 3.66 dollar. Sa peso naman, times 13.87 peso. Ang 1 dirhams is 13.87 peso ngayong May 21. I-times na lang ninyo doon. Okay? So, sa dollar naman, i-divide ninyo. So, ngayon, 486 gold price times 15% making charge. Ang pag-compute ng making charge, guys, ang pagbibigay kasi ng isang shop is nasa 15 to 30%. Depende kasi yan sa kung man-made ba yan or machine-made. Kapag machine-made kasi ang alahas, less yung making charge niya. Pero pag yung man-made, mahal ang making charge nun. Siyempre, mabusisi yun lalo na yung mga design na parang hirap gawin. So, mas mahal ang making charge nun. So, itong sample natin, balikan natin ulit So, 18K na chain na gusto kong bilhin, ang grams niya is 3 times 162 per grams today. So, 486 times, dahil ito siya ay man-made siya, I mean, machine-made lang, mura lang. Ang nilagay ko dito yung 15% lang na mura na making charge. So, times 15% na making charge, so equal 72.9. So, ito na guys, yung making charge ng gold na chain na bibilhin ko. MCTP meaning nito, making charge total price. Senior cut ko na lang para mas mabilis. So, 72.9, i-plus ko yung gold price equals 558.9, i-round off natin, so 560. Ito na yung presyo ng chain. So, ito na yung babayaran mo. Ngayon, kung doon ka sa bansa na may VAT, usually yung mga bansa na may VAT is 5% lang yan So, yung 560 na yan, guys, ito na tayo. So, sa 560 na yan, na presyo ng chain, times 0.5% VAT, so 28 ng VAT nun, plus 560 presyo ng gold chain, equals 588. So, ito na yung babayaran mo. Ito yung ilalabas mo sa bulsa mo. Wala na siyang hidden charge. Ngayon, kung hindi ka naman bibigyan ng VAT, walang tax, so ito lang yung babayaran mo, 560. So, ngayon, kung plus tax siya, so ito yung babayaran mo, 588. Yan lang. So, ganyan lang yung pag-compute. Yung unang computation natin, balikan natin ulit kung 18K change siya. Kung 3 grams yung gusto mo, times mo lang sa 162 na per grams, 486, times mo sa 15%, kasi yung pinakamura na making charge, ang kinumpute natin, so 72.9 ang 15% ng 486. So, i-plus mo yung pinaka-gold price, so ito. Ito ang lalabas. Okay? So, yan na yung babayaran mo. So, kung may tax na siya, so times 0.5%, usually ang VAT na yan sa ibang bansa, kahit anuman, kahit dito is 5%, so 28 plus 560, 588. Ganun lang yung babayaran mo. So 588, yan na yung pinaka-total na ilalabas mo sa bulsa mo.
Okay? So, ngayon, doon naman sa isang computation naman, ganun din guys, parehas lang ang kalalabasan niya. Oo, yung presyo, ito, tignan ninyo ito guys, tignan ninyo So, ito, balikan natin So, 162 18K per gram. Yun pa rin yung example natin, yung chain na 3 grams. So, ito 162 times 15%. Okay? Kasi gusto na niya yung per grams ang papatungan niya, yung per gram, yung 162. I-add na lang niya daw doon yung making charge. So, ang 15% ng 162 is 24.3. Yan ang making charge ng per grams. So, yan 24 na yan, i-plus mo doon sa 18K na per gram is equal 186.3 gold per gram including making charge. Ayan na. So, ngayon, dahil sa 3 grams ng chain, ang bibilhin natin, i-times mo na lang siya ng 186.3. So, ganun pa rin. Parehas lang doon sa unang step, sa unang way na paano pag-compute. So, 558.9 or 560. So, ganun pa rin siya. Parehas lang. So, kung yan 560, kung may tax siya, 5% VAT, 28 plus 560, so 588 chain total. Ito na yung babayaran mo. So, ito yung isang way at ito din yung isang way. So, parehas lang 588, 588 din yan. So, ganun lang guys ang pag-compute ng making charge. So, ang making charge kasi na yan, usually dyan sila nagbibigay ng tawag nito, ng discount. Oo. Kasi hindi naman standard ang making charge Hindi yan standard. So, ang isa pang technique, pag bumili kayo ng alahas, let's say gusto ninyong 18K, so ask ninyo muna guys kung magkano ang per grams nun. Ngayon, kung sasabihin niya, let's say ngayon, nag-ask kayo, kung sinabi niya 162, so minsan, di ba, magsabi kayo magkano per ang making charge. So, di ba, sinasabi nila, mamili muna kayo dyan, piliin niyo muna. Kasi ang making charge kasi, nakadepende kasi yan sa design. May mga man-made siya na mas mahal at saka yung machine-made na mura. So, ngayon, pag nakapili kayo, ang ginagawa nila yan, hindi nila sinasabi na 15% ang binigay kong making charge dyan. Hindi. Sinasabi na nila sa inyo yung total price ng gold kung magkano yung babayaran mo. So ngayon, ang technique, mag-react ka muna. Tanong mo, let's say itong chain, nagsabi siya itong 3 grams natin. Sinabi niya sa inyo 700 dirhams. So, ask niyo, bakit? Magkano ba yung making charge na nilagay mo? Kasi 162 ang per grams ng 18K ngayon. Siyempre, tama yun, di ba? So, magkano nilagay mong making charge? So, magsasabi yan sila na ito, let's say 25 or 15, ganon. So, mag-compute ka. Okay, 15, okay. Computein mo rin. So, kung kinumpute mo, so minsan, kung ano yung sa computation mo, nasa saka sinabi niya, dapat yun yung price, di ba? Kasi, ang nangyayari kasi, pag bumibili tayo kasi, pag alam nila hindi tayo nagko-compute, hindi sila, binibigay nila masyadong mataas. Oo. So, ngayon, pag alam nila ikaw is nagko-compute, alam mo paano mag-compute, so, nabibigay din nila yung tamang price. Once na magsabi sila ng pinatong nila na making charge is 20%, tapos kinumpute mo yun, so nabibigay nila yung tama ayon sa computation mo. Ngayon, kung hindi ka nagko-compute, yun, minsan masyadong mahal. Oo, so uwi ka ng bahay, naiinis ka, dahil bakit ang mahal-mahal. Alam mo, ang dami ko ng friend ganyan. Pagdating sa bahay, bakit ang mahal, ganyan, ganon, di ba? So, kasi hindi sila nagko-compute. Yung iba parang nalugi pa ng 100 o kaya 50 dirhams, parang ganon. So, hindi sila nagko-compute kasi. So, minsan, pag kinukompute ko, masyadong mahal kasi minsan umaabot ng 40% na or yung making charge. So, masyado nang mahal. Saka hindi naman ganun kakuha yung alahas. So, ang tagal ko nang nag-alahas, alam ko na kung ito ba is worthy ba ito yung making charge niya. So, ganun lang yung technique guys kung paano bumili. At saka ang making charge pala yan, usually kasi
Sa alahas kasi, pag yung mga 1 gram lang or less than 1 gram, usually yung mga shop, hindi sila nagbebenta ng per grams. Binibenta nila yan by piece. Pwera lang kung ikaw ay wholesaler. Oo. Pero kung yung above na mga 3 grams, 5 grams, ganyan, so per grams yan, nagbebenta sila. Pero sa Pilipinas, ang pagkakaalam ko, hindi sila nagbebenta ng per grams. Kasi naikot ko na yung sa SM, yung mga jewelry shop doon. No, hindi sila nagbebenta ng per grams. May presyo na ganito. So, hindi gano'n masyadong mahal. So, doon naman dati sa Umping, napunta na ako doon dati. Matagal na yun hindi sila nagbebenta. Ewan ko lang ngayon kung may per grams na sila na computation. Hindi ako sure kasi yung pagpunta ko nung matagal na yun. Oo, napakatagal na yun. Siguro mga back 5 years ago na or 7 years ago na. Ganon. So, sana may matutunan kayo kung interesado kayo. So, mag-subscribe na lang kayo dito sa channel ko dahil sa susunod na topic natin is kung saan makakabili ng mura, kung paano magbenta ng alahas. So actually guys, next month or after outbreak, mag-upload ako ng mga actual na mga alahas namin dito sa YouTube. So pwede kayong mag-order. So pwede rin ninyo bisitahin yung page namin. So maganda yung presyo namin compare sa iba. So pwede din niyo i-check. Oo. So, sana may matutunan kayo, sana mag-subscribe kayo at click the bell button para ma-notify kayo kung ano man yung mga ilalabas namin ng mga design na magustuhan ninyo. At kung interesado kayo guys sa pagbibusiness ng alahas, magandang business ito. Marami na akong friend na natulungan, na sinabi ko ganito, ganyan. Alam niyo yung isa kong friend, sa Pilipinas, ang ginagawa niya, bumibili siya ng mga subasta, tapos binebenta niya, doon sa mga school, ganyan. So, yun lang ginagawa niya. Wala siyang ginagawa, nag-focus na lang siya doon sa alahas. At saka yung mga pinapautang naman niya, yung mga taga City Hall, yung may mga trabaho talaga. So, pagdating ng, yun lang, minsan, yung medyo nagigipit, sinasangla nila. So, minsan, hindi naman sinasangla, kinukuha niya. Pero, tagal na niya nag-alahas din. Yun ang kinabubuhay nila. So, sana, mag-subscribe kayo at para mapanood niyo yung mga next videos natin. Salamat guys. Stay safe. Bye.